morning! Dinner tayo. Meron tayo ditong pares. Merong, syempre, favorite, isaw. Tsaka ulo ng manok. Tsaka kapag ilonggo ka, syempre, hindi mawawala yung sinamak. Hindi ko alam kung ano tawag sa iba, pero sa amin, sinamak na. Nariit lang kasi hindi tayo sa bundok ngayon eh. Pero pag sa bundok to usually, kung makakapunta kayo sa probinsya, lalo na sa Iloilo, hindi mawawala yung sinamak sa mga table or sa mesa pag kumakain. Hinahanap-hanap talaga to. So, kung alam nyo to, comment na lang kayo. Tara, kain! Bumili ako ng pares. So, yung binibilhan namin ng pares, sobrang sarap siya. Tsaka mura ng 45. Pwede na rin. Ito yung sikat dito sa Maynila, yung pares. Baka natin kakarating. Tara, kain. Ito yung mga pagkain survival lang dito. Nung pagtamad ka na magluto, ganon, o kakauwi mo lang, pagod ka antok, ang dahil mo bilang lang ganito sa Manila. Ang meron din ako dito ang batnet. Ayun. Tatakpan. Meron din itlog. Sabayan niyo akong kumain. Siyempre masarap kumain kaya kung nagbakami. Sarap ng sinawa ko. Kakagising ko lang kaya hindi na ako nakapagluto. Pagluto na lang ako. Tingnan nyo naman yung pares. 40 pesos lang punong-puno. Malaki din yan guys. Sobrang laki. Quality. Kasi kahit ganitong oras dito, pag alas 10 nata o 11, meron pa nagtitinda ng ganito, ganyan sa kanto.
So, yung mga nagtatrabaho na late na umuwi, mga 10, 11, or 12, makakabili ka. Tapos nang bagnet nila, bagong luto talaga. Kaya yung pares nila dito, yung puro sabaw lang. Marami siyang laman. Puro laman yun. Sulit na sulit talaga. Hindi tinitipid. Kaya pag bumili ako dyan lagi, haba ng pila. Kasi masarap na. Kaya yung kinagandahan din, bukas sila ng hanggang madaling araw. Kaya walang problema. Walang gutom. Ito ang combination. Kung gutom lang talaga. Hindi ko alam kung sa probinsya ninyo maraming kung uso din yung ganda yung pares. Parang sa amin kasi parang hindi ako nakarinig na luluto na bibenta. Dito lang nung pumunta ako ng Maynila. Yung kadalasan dun sa amin bok choy. Bok choy meron. Ano ba ba? Bok choy, saka arroz caldo. Pero ang tawagin yan dito sa Maynila, lugaw. Lugaw, pero arroz caldo yung tawag mo sa amin. So, yun yung pinakaiba. Pa-comment na lang ako kung anong tawag ng lugaw sa lugar ninyo. So, sabi ng kasi amin yung arroz caldo. Hindi mawawala rin yung sa handaan. Lalo na pag birthday, kahit arroz caldo lang, pansit, dali lang. Nakakapagtipon-tipon na yung mga magkakaibigan, mga mag-anak. Kaya masarap, maraming matitipin mo rin kasi kahit may bigas ka lang, gano'n, mga ingredients hindi naman gaano kamahal. Pwedeng-pwede na. Nakang tumulo ng tipon ko. Ito, malaman. Pawis na pawis. Walang pait. Ganyan kasi pag hindi nalinis ng maayos yung isa, parang may nalalasahan kang kakaiba. Dahil hindi din malamig.
baka talaga to. Ang lambot. Hindi mo sa kailangan uyain ng malala. Tamang lang, lambot yung doktor. Yes. Apat lang binili mo kasi. Meron talaga. Na ako, hindi pa naubos. Dami naman eh. Nakakatipid kapag bumibili ka, lalo na pag isa ka lang naman yung kumakain dati na magluto. Mahal din yun ng kahit gulay dito sa Manila, mahal eh. Magluluto ka na matagal, kahit sa matagal mapapagod ka pa. Kasi sa mapapagod ka, sayang pa yung kuryente, tapos mamimili ka pa ng mga kailanganin. Pagluto na, so bili ka na lang ng saktong-sakto lang sa kaya mo ubusin yan. Mas makakatipid ka. Pag sa probinsya, pwede kasi hindi ka na bibili ng panggatong. So, mga kahoy-kahoy lang dyan sa gilid. Tapos yung mga magluluto ka doon ng gulay. Kahit maramihan ka, kaya ubusin kasi namimili sa kapitbahay, ganon, bibili sa kanila. Anong pinagandaan sa probinsya kasi pag nagluto ka doon? Kunwari, kaya yung umaga kayo nagluto, tapos pagkahapon, lunch kunwari, nagluto yung kapitbahay. So, pag hatid mo doon ng morning, may iwan na yung lagayan mo. Tapos, pag afternoon, may babalik na yan. Ibabalik yung lagayan. So, may laman na yan. So, fix lang dapat. Yun yung kinagandaan sa probinsya. Dito naman sa Maynila, kahit tapat ng bahay mo, hindi mo sila kilala. Hindi sila nalabas ng kwarto. Gaya namin dito. Pag uwi ng bahay galing trabaho, kwarto lang. Kung lalabas man, kakain, gano'n. Tapos hindi namin nakilala din yung mga katabi namin. So, yun yung disadvantage ko. Dahil pag sa probinsya, kunwari, yung katabing bahay mo, like kapatid ng tatay mo, pinsan mo, mga gano'n. So, hindi ka mahihiya. Kahit nga wala kang ulam, pag may ulam sila doon, punta ka lang. Tapos bukas ang kaldero, walang kain. Ayain ka agad na, tara, kain, may ano dyan, may ulam, may ganyan. Pag nasa probinsya ka. So, yun yung pinaka-nakakamiss. Tsaka, tingnan nyo, sobrang pawis na ako. At nabusog na ako. Goods na.